we're here at Cebu, pare. Explore natin yung city. Hindi lang syempre yung city, pati ang food. Napakaaga namin dumating, pare. Maglalakad-lakad muna kami para magising kami. Tapos, ikutin natin, pare, ng naka-motorcycle ang Cebu. Samahan nyo kami, pare. Let's go! So pare, nandito ngayon kami sa Cebu R Hotel sa Capitol. Ito yung napili naming hotel kasi merong malapit ditong rentahan ng motor, pare. But first things first, ayusin muna namin yung booking namin. Actually, medyo maaga kami. Maaga kami dumating, pare. Ang check-in time namin is actually 2 PM pa. And it's only 6 fucking AM, pare. Maghihintay muna kami and pahinga muna. Medyo antok din eh. Lagare, kahapon from Nueva Ecija to Quezon City to the airport, and then ngayon nandito naman. Nakita ko lang sa FB ang Cebu Rental Motorbike Services. Honda Click 125 ang gagamitin ko at MIUI naman kay Mrs. Boo. Madami silang motor pero napakadami ding humiram sa kanila on that day. Binook namin for 3 days ang dalawang motor at umabot lang sa 3,300 din. Unfortunately, hindi tayo nakakuha ng ADV and Aerox para kay Mrs. Boo kasi napakadami daw ngayon na nag-rent sa kanila for whatever reason. So yun, actually okay sila kausap. They kinda lenient, tapos palagi nilang chine-check syempre yung important stuff sa motorcycle para maging safe pag ginagamit. Try nyo dito, pare, pag napunta kayo yung Cebu, malapit kasi ito sa hotel namin, which is the Cebu R Hotel. Walking distance lang, pare, kaya very handy. Lalo na kung doon kayo mag-check-in and nandito kayo sa parang sentro ng Cebu City. Sir, maraming salamat po. Sir, kaway kayo. Sige, sir. Kaway kayo. Hi, sir. Ay po. Parking fee lang po, sir, 30. Tapos yung interest nyo 150, sir. Taas lang po. Yung So, 150, bayad lang po muna 30, sir. 30 lang muna ngayon. 30. Sir, para sa dalawa po. Dalawa. Nandito po, yung ano po. Salamat po. Bayad. Oh. So after nung digmaan sa traffic sa city ng Cebu, pare, nandito na tayo sa Temple of Leia. So initially siningil kami ng 30 pesos for the parking. So dalawa yun, so 60. So ngayon, ay po, thank you po. So ngayon naman magbabayad kami ng entrance, pare. 150 per head, di ba? Sabi. Pinagawa ang Temple of Leia noong 2012 ni Teodorico Adarna para maging mausoleo at tribute sa kanyang asawa na si Leia Albino Adarna. Yes, sila ang lolo at lola ni Ellen Adarna. Ang Temple of Leia ay Greco-Roman inspired ang architecture. Tinatawag din itong Taj Mahal of Cebu. Matatagpuan sa Barangay Busay ang Temple of Leia. Dahil nga may kataasan ng lugar nito, para may overlooking view ka dito ng Cebu City. Pero alam mo, pre, kung ano mas nagustuhan ko dito sa location na to, aside sa maganda naman talaga yung architecture doon, pero meron akong mas magandang nagustuhan dito, pre. Alam mo kung ano yun, pre? Ito, pare. I think you could see the Cebu City, pare. Imaginein mo, pare, kung gabi and naka-open yung mga lights niyan sa city. Angas yan, pare. So natapos na kami dito sa Temple of Leia, pare. Nga, sarap tumambay. Anong oras na ba? Parang 10 na malamig yung hangin. Ewan ko kung normal yun dito sa lugar na to. Puntahan nyo, pare. And at the same time, kung mahilig kayo sa aesthetic, pare, okay din dito.
Ay, good afternoon. Ay, good morning po. Ay, sa, Yes. ano po, sa Taoist Temple? House Temple. Opo. Ano ba to? Private motor? Opo. Mag-iwan lang kayo isang ID dito, sir. Okay. Yan. Salamat po. Ang traffic pala sir dito sa Cebu, no? Oo, grabe. Pero sir, pag weekends po ba, traffic pa rin? Ha? Pag weekends? Weekends, hindi gano. Kasi Ah. wala naman, estudyante, wala. Okay. Sir, salamat po. Okay. Sir, saan po pwede mag-park? Thank you po. Akitin. So pare, nandito na kami dun sa Taoist Temple dito sa Cebu City. And from the parking area pare, tignan nyo kung gaano kataas. Ayun yung papanikin pare. At alam nyo naman, dahil usapang panikan, napakagaling ko dyan, di ba? Kaya tinatamad na ako punta. Paliparan ko na lang para ng drone to. Ang Taoist Temple ay mapupuntahan sa Beverly Hills Subdivision sa Cebu City. Ginawa ito noong 1972 ng Chinese community ng Cebu. Napakaganda at makulay ito at nagsisilbing sentro ng worship ng Taoism sa lugar. Ang Taoism ay isang religion na sumusunod sa turo ni Lao Tzu, isang ancient philosopher. Ang Taoist Temple ay may 81 steps para sa 81 chapters ng Taoism scriptures. Kapag Wednesdays at Sundays, ang mga Taoist devotees ay pwedeng akyatin ng 81 steps para magsinde ng joss sticks at babasahan ng mga monks dito ng kanilang kapalaran. Asti! Naka-2 down na kami pare. So, kakain muna kami kasi it's already 11. So, babiyahe pa. Hahanap pa kami ng makakainan. Although meron naman talaga sa itinerary namin. Chicha muna. Nirecommend ng tropa na Cebu native itong Abaseria Deli and Cafe na kamakailan lang ay na-award ng Michelin Bib Gourmand. Pare, napaka-cozy at homey ng feels dito. Nakachamba lang kami dahil madalas pala sila napupuno agad dahil sa mga advance reservation sa kanila. Para tikman natin yung beef steak with tofu. Ayan. Tikman natin para. Napisip yung lasa. Sarap nito bro. Magugustuhan mo. Yung beef steak and tofu. Siyempre, testing din natin yung walang kamatayang lechong kawali. Ang cute ng ano. Cute ng sipit. Ng ano nila. Pagkawa ng lechong kawali. Sipit. Lutong pare. Malutong yung labas. Yung outer. Pero malambot yung loob. Malasa. Alam mo yung parang niluto sa bahay. Ganyan yung dating pare. Siyempre hindi natin papalagpasin yung pancit pare. Dahil naman tayo mahilig sa noodles pare. Pancit habhab daw to pre. Di ba ang pancit habhab nasa ano? Nasa Quezon? Oo. So dito sa Cebu, meron din silang version ng kanilang pancit habhab. Muna. Okay din to pare. Bouncy yung noodles niya, chewy din. Actually parang walang difference. Siguro masasabi mo na pinsan to. Pinsan nung nakasanayan sa Luzon. Masarap pare, masarap. Tapos isabay mo pa sa napaka-cozy na feels nitong restaurant na to pare. Steak pare. Ang galing. Ang sarap kumain dito sa cafe na to. Pero si Mrs. Bu pare, hindi pa rin talaga tuwan-tuwa siya dun sa munggo na may gata. Hinahanap niya kung ano yung kalasa. Until now, hindi niya maisip, nakakarami na siya na kinakain. Ano naman, ano pa lang.
Hindi na ako magtataka kung bakit may Michelin Beef Gourmand Award ang Abaseria Deli and Cafe. Quality at serving ng food nila ay masarap, sulit at panalo. Idagdag mo pa ang mabait at attentive na staff, highly recommended talaga. Sakto paglabas namin, may isang customer na nakapansin na nagbe-video ako. Nagsuggest sila ng iba pang masarap puntahan ng mga kainan at mga pagkain at kung paano puntahan ang mga ito. Ah, yes. Actually, it's You've heard about it? actually, nasa list ko po. Yeah, we were there way before it got on the list. Ah, talaga? Okay, and Thank you, thank you. Thanks for the tips. Ang bait naman ng mga tao dito. Kasi na, Oo, ang bait ng mga tao dito. pwede mo pambalik to. Pambalik nga. Hindi kailangan makabalik tayo kasama si Nawad, ha? Sina Yun Jove, nga. sina Z, si Papa Kaya Feds. Panalo dito. Pambalik. Medyo ano lang yung traffic. Yun lang ang ano. Para kang hindi umalis sa Maynila Oo. sa traffic. Yun. Pero yung mga tao kita mo sa loob, 'di ba? Actually, kahit saan eh. Ang galing eh, 'di ba? So pare, ito nga ang siste. After namin mabusog at dumaan sa napakatinding traffic kanina, para nakatulog kami dito sa hotel. Kaya hindi na namin napuntahan yung ibang dapat puntahan sa may bandang parang lower part ng city. Pero dahil dinner na nga, pare, mag-aala local kami. Magko-commute kami. Hindi kami magmomotor. So nagtanong kami pare. Ang sasakyan daw is 17D or 17B. Yun. So nandun kami pare. Ito, hindi ko alam kung ano City Hall yan. Yung nasa likod na yan. So yun. Ayan, katulad nito, 17B. Pero syempre may proper na sakayan dito pare. So, and then sasabihin na lang namin kung saan kami bababa. Most probably. Pare, immersion. This is what you call fucking immersion pare. Ito pare, 17B. Sabangin na lang natin. Ay, sorry po. Ay mo? Sige pa, okay lang po. Puta ka na, hindi ako nakasagot. Kinausap kami ng lang dialect nila. Opo. Nakasakay naman din kami. Buti na lang at may pasahero na tumulong sa amin para masabihan ng driver kung saan kami ibababa. Ay, salamat po. Excuse me. Oh, di ba? Hindi tayo naligaw. Ay, buong angas o Santo Niño. Ito siguro yung sinasabi na Santo Niño. Oo. So, dito na nga kami pare sa Puso Village pare. So, Puso Village is kumbaga sa Manila para siyang ano eh, parang Bancheto eh, no? So, it's a collection of mga nagtitinda ng food. So, what better way, syempre, di ba, to immerse in an area's culture with the food, syempre, di ba? Ano gusto mo? So doon na tayo dun sa Quarantinas. Okay. Lechon Gaming pare. Dito sa Puso Village. Ito challenge dito pare. Since it's a Friday night pare, ang daming tao. Para nakakuha na ng pwesto. So yung food na lang. Tayo na. Ang kulit dito pare. Nakakatawa. Ay, ayun, yung lechon doon. Sa Quarantinas lechon na kami bumili dahil sila yung may mahabang pila eh. Kinuha namin yung barkada meal nila for only 820 pesos. Meron itong kalahating kilong cebu lechon, 6 na large puso, dinuguan, at 3 soft drinks, kaya swak na swak sa amin. So pare, dito natin matetesting pare kung gaano kasarap ang lechon dito. Tingin ko pare, kaya iba ang lechon ng Cebu pare.
dahil sa mga herbs and spices na nilalagay nila sa mga lechon nila. Pare, pag tinikman mo yung laman, pare, lasang-lasa mo. And it's quite different, pare, from the lechon of the Manila or of the Luzon. Iba talaga, pare. Iba yung spice, pare. Iba yung atake ng spice. What's different here is yung laman, pare. And kung ipa-partner mo pa with their dinuguan and their puso, pare, champion, pare. So isipin mo, pare, yung puso dahil nga sa dahon, meron something different or nag-accentuate palalo yung supposedly plain na lasa ng ng rice. Pero pare, iba. Panalo, pare. And also, pare, dito sa Cebu, ang Cebu lechon is hindi kilala sa paggamit ng yung sarsa, pare. Dito, meron silang suka. Suka ang ginagamit nila sa kanilang lechon. At kapag sinawsaw mo yan dito, so masarap na yung laman at pasasarapin palalo, pare, ng suka nila, pare. Panalo, pare. Napansin namin, pare, lahat na nagtitinda na lechon dito, palagi may kapartner na dinuguan. Yung dinuguan nila dito, pare, masarap. Medyo smoky yung lasa niya, parang smoky na woody. Parang hindi siya yung typical na dinuguan. Mind you, mahilig ako sa dinuguan, pare. Yung dito, yung dinuguan nila, it hits different. Nandun pa rin, syempre, yung lasa ng dugo, yung laman loob. Pero something about yung parang lasa niya as a whole, na hits different, pare. Pero alam nyo, pre, dito sa Puso Village, madami pang pwedeng kainin, pare. Bukod sa lechon, madami pa silang ino-offer, pare. Kung nandito kayo sa Cebu, pare, you have to check this place out. Ang ganda ng vibes dito, pare. Ang nakakatawa dito, all walks of life, pare, nandito lahat. Mayaman, sakto lang, sakto pa rin, pare, lahat sila nandito. And eating shoulder to shoulder, pare. Kaya nakakatawa, pare. Second day namin dito sa Cebu at ang schedule namin ay mag-ride papuntang TCH Apparel at bumaba sa Talisay. Loop ito, pare, pero this part is for another video, kaya abangan nyo ang exciting adventure namin dito. After namin manggaling sa TCH Apparel ay nag-lunch kami sa Talisay Lechon Food Park. Lechon Gaming, pare, dito sa Talisay Lechon Food Park. So pipili tayo, pare, ng lechon dito. Ay, may ihaw-ihaw din po. Ay po, magkano po sa lechon? 900 po ang isang kilo. 900 sa kilo. Madam, pwede po 1/4 lang po. Oh, pwede, sir. Ano, ma'am? 800 lang, ma'am. Natay ginabot, ma'am. Tayo, 200, oh. Mali kami ng pinuwestuhan. Sige po. Ate, magkano po sa 160, sir. 160. Isa nga po. Okay, sir. Serve ko na ito, chorizo di Cebu, sir. Homemade lang. Magkano po dyan? 40. Tatlo po? Hindi, isang stick, sir. Dalawa po. Dalawa. Opo. Okay, sir. Salamat po. Para sa likod lang nitong Talisay Food Park, Lechon Park, is meron ditong monumento si Douglas MacArthur. So, hindi ko lang sure kung bumababa dito si MacArthur during World War II. Kaya kung makikita nyo, dagat na dagat yan, pare. Yeah. Kaya actually nung nakaraang bagyo na si Tino, medyo na-devastate din tong area na to. Yeah. Actually hanggang ngayon makikita nyo may mga basura pa rin. Ang cool din dito no? Pakangas. Pagkatapos mo kumain ng lechon doon, pwede ka maligo sa dagat dito, pare. Kain, pare. Ano to? Longganisa? Chorizo? Longganisa. Ito yung longganisa para na pinaihaw natin. Ito man natin. In fairness, masarap yung longganisa. Ito,
Homemade lang. Hindi chorizo. Chorizo ba? Chorizo pala. Longganisa. Mukhang longganisa kasi sa Balintawak. So tapos na kami pare dito sa Talisay Lechon Food Park pare. Punta kayo dito pag halimbawa pumunta kayo sa Cebu. Pare napakadaming choices pare ng lechon. Pero spoiler alert. Pretty much yung mga lasa ng lechon is magkakatulad. Pero masarap lahat. Promise pare. Basta nandito ka na sa Cebu pare. Yung mga lechon pare. Panalo. At ito ang isang target talaga namin. After Talisay, bumiyahe na kami papuntang Mactan at dumaan kami ng CCLEX. Ito yung expressway na nagko-connect sa Cebu Island papuntang Mactan. At ito rin ang expressway na pwedeng dumaan ang small displacement ng mga motor. 68 pesos lang ang toll fee pero pare, ang astig nito. Diretso kami ng 10,000 Roses dahil masyadong mainit ang biyahe namin. Kailangan namin mag-cool down muna. Dapat pupunta kami sa Mactan Shrine. Kaso napakainit pare. Kita nyo naman nung dumaan kami kanina sa expressway, di ba? Kaya we made a decision na dumiretso na lang dito sa 10,000 Roses. Pare. Dito na kami magpapahinga, magpapalamig, magpapagabi para makita namin nakailaw yung mga roses. Sakto yung init pare. Meron dito pare na blue lemonade at si Mrs. Bo naman is yung signature coffee nila. Ngayon, sabi ni Mrs. Bo ngayon niya daw naramdaman yung pagod. Medyo minalas lang kasi umulan na malakas kaya minabuti namin na bumalik ng hotel dahil magkikita kami ng tropa. At pagkatapos nga ng loop namin ay nakipagkita kami kay Dex and his wife Monique at pina-experience nila sa amin ang Cebu nightlife. Pare, hands down ako sa hospitality and warmth ng mga Cebuano. So it's that time na pare para mamili ng pasalubong naman. So nandito tayo ngayon sa Tabawan Public Market and mimili tayo ng mga pwede pasalubong pare. Ang Tabawan Public Market ang go-to place kung gusto mo ng affordable pasalubong from Cebu. Madami ditong dried fish products at dried mangoes sa mas murang halaga. Meron din ditong Cebu chorizo na napakasarap. Tutulungan ka rin nila sa pag-pack para hindi ka ma-hassle sa airport. Kaya bring your A-game sa pagtawad kapag pumunta ka dito. Ano? Ikaw? Bahala ka. Babasain daw muna ng tubig. Sausaw yun lang, tsaka yung iprito ko. Masarap yun, para siyang ham. Anong ham, ma'am? Christmas ham? Ayun po, sakto. Wala kang ham ngayong Pasko, di ba? Yan yung magiging ham ko. Oo. Yung pinagbilan namin is, teka, check natin yung name. Kasi talagang randomly lang kami nagtatanong. So, ayun. So, dito kami sa Amadora's Dried Fish, pare. Ayun. So, malapit lang sila sa entrance. Yung parang ganito, yung parang hallway. So, nandito sila sa left side. Yung price naman, pare, is pretty much the same everywhere. Yung choices is pretty much pare-pareho lang din. Pero it just so happen na mas sila, kumbaga magpaliwanag sa amin ng mga questions namin. Yun lang naman yun. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Balik-balik! Ay, opo. Babalik talaga.
So nakadali na pare. On to the next stop for the pasalubongs pare. At syempre, dumaan kami ng Shamrock na may tuturing na staple dito sa Cebu. Basta baked products, lalo na ang OTAP, sigurado kang masarap ang Shamrock products. Pagkatapos namin mamili ng mga pasalubong, pumunta kami sa Pongko-Pongko sa Fuente. Ang Pongko-Pongko na ang ibig sabihin ay squat, ay ang nakasanayang paraan ng pagkain ng mga iba't ibang deep fried foods na may kasamang puso. Ito ang hallmark ng Cebuano food culture. So dito kami nakapwesto sa second floor. Ito yung kinuha namin, pork chop, chicharong bulaklak, chicken, egg, sausage, at syempre yung puso. Ito yung sausawan nila. Yan. So, kamayan system dito pare. Honesty and kamayan system. Tinuruan kami kagabi. Ang puso pala pare, may slice yan. So hindi mo kailangan tanggalin lahat. So gaganituhin mo lang. Point! Sarap yung suka nila dito. Pag bago ka pupunta dito pare, medyo nakakawindang lang. Kasi syempre sa baba, competition ng customers. Alam mo sana kung nandun tayo sa harapan ng magagawa. Yung egg nila pare, pinurito, tapos meron stuffing. Sarap pare. Hindi ko alam kung ano yung stuffing nito. So parang ginawa ko, para hindi ko makalimutan yung in-order namin at para syempre fair dun sa mga nagtitinda. Ayun, nilista ko. Para ipapakita ko na lang mamaya. Okay pare, tingnan na natin kung magkano. 588. Sino nanalo? Ako. Kaya ikaw pa rin magbabayad. Oo nga, malamang. 588 pare, para sa 3 meals pare. Panalo pare, panalo dito. And for our dinner naman, kumain kami sa Johnny's sa SM City, Cebu. Another Cebu homegrown kainan na may steak at ribs pero naka-only rice. Panalo sa lasa at sa presyo dito. This just shows that Cebu has a wide variety of food choices na pasok sa kahit anong budget at preference. Pare, babalik kami dito sa Cebu. Not just because of the food and the places, pero dahil sa mga tao na nandito. Their warm smile, their hospitality. Pare, it's definitely one of the best, pare. Ang ganda ang Cebu, pare. Maganda ang Cebu. Pag may oras kayo, try niyong pumunta dito, pare. And I'm sure na mag-e-enjoy kayo. Lots of good places, although medyo ma-traffic. And as usual, stay safe, guys.